Hello po, magandang araw po again and again. Andito na po tayo ulit, follow up po kay Mr. Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ang dami po nagre-request, ano na mangyayari kay Rodante Marcoleta? Yun na nga, tingnan po natin. Reshuffle again para makita natin. Tarot, ipakita mo naman sa amin kung ano mangyayari. Ito ay isang pagga-gathered ng lahat ng impormasyon na pinipilit tanggalin sa kanya. So, ibig sabihin talagang inaalisan siya. Dito po again and again, ito ay tarot lang. Binabasa ko lang po kung ano ang nakikita ng tarot. Nakabaliktad po siya kung saan lahat ng hawak niya, yon may mga hawak siya. Yun po ay gathered information na ipinaglalaban dito sa isang house, maaaring House of Representative or something like that, or House of Law or ganon, na pinipilit baliktarin. So, ibig sabihin, may talagang hawak siya na mga magagandang ebidensya or impormasyon na pinipilit wag ilabas. At ito ay minamahika or minamagic or kinakaluluwa or what. Ibig sabihin, pinag-aaralan ito na wag kan talagang mailabas at pinipigil na mailabas. So, ibig sabihin, si Senator Marcoleta ay tinatanggalan inang bayan ito na nakabaligtad na ngayon ay parang feeling niya, ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng politika, at ang gulo ng sitwasyon. Kasi kung sino daw yung mga may hawak na ebidensya ay binabaliktad. Yun ang sabi po ng tarot, kaya nga nakabaliktad eh. Tapos, ah, hinohokus-pokus o ginagawa ng mga istorya or what. Pero ayon po dito, ang inang bayan naman daw po ay mayroong sariling batas. Isang araw gigising tayo na ang inang bayan ay gagawa ng isang suwestyon na kahit ang sino ay hindi na ito makokontrol. Ibig sabihin, may malawakang magaganap. Kung dati ay may nagkaroon na ang tulong ng isang pundasyon na nakita ay Iglesia ni Cristo, ngayon po ay may iba naman. Pero malakas. Isang araw paggising natin, isang bagong pag-asa kung saan ang nais nila ay palayain si Marcoleta at ipagpatuloy ang kanyang pagseserbisyo upang malaman ang katotohanan. Oo, mag-ingat po siya kasi pinipilit talaga na naalisin siya sa panunungkulan. Pero sabi ko nga, lahat ng nangyayari po ay may twist. Bakit? Anong twist na ito? Yan. Lahat po sa ngayon hanggang pagdating ng 2028, may lalaban para lahat ng ito ay malinis. Kaya kaunting tiis lang po, Sir Marcoleta, pero may napakalakas na institusyon na baback up. Hindi lang ito isang religion, kung hindi ito ay samahan, kung saan pati ang mga may mambabatas ay maku-question. Oh, kaya lang po ingatan po ang kalusugan. Ingatan ang kalusugan at ang heart attack. May mga susuporta na lalabas, hindi po ito institusyon. Totoong mga tao po ito, lalabas sila, magmumula sila sa iba't ibang panig ng rehiyon ng Pilipinas. At muli, malawak ang suporta ang bonggang darating. Magtatagumpay po kayo, Senator Marcoleta, sa pinaglalaban nyo. At may batas, may hustisyang darating. Hantayin lang po natin yan. Ito po ay isang nalawakang hustisya. Kaya hintayin nyo lang po, pakatatag lang po kayo, at masisilawan ng isang napakagandang sitwasyon na kahit ang magandang, ang matatalino, ang matataas, ay hindi kayang kontrolin itong hustisyang parating po sa inyo. Ayan. Basta mag-ingat din lang po kayo sa kalusugan ninyo para kung sakaling dumating po yun, makikita nyo at mararamdaman nyo na maraming nagmamahal sa inyo. Maraming nagmamahal ang parating po. Oo.
pinipilit lang po ito, sinisingit para po pagdating ng time, hindi maka-action kayo. Yun po ang sabi ng tarot dito, ayan, kaya kayo nakatagilid or nakataob. Pero sabi ko nga po sa inyo, justice will come. May isang hustisya kayong makakamtan. At ito ay nakapapangilabot dahil ito ay talagang susuportahan ng buong Pilipinas. Well, ingat po ang kalusugan at mag-ingat din po kung sino man po ang nakakarinig nito. Sana maingatan po si Senator na Marcoleta na lalo na sa loob ng pupuntahan niya na kulungan or what. Kasi po may danger. Ito ay delikado. Maaaring palabasing ito ay kalusugan ng pero may nangyayaring something. So, ingatan po siya. Yun po. So, sa ngayon po, yan po ang lumabas sa ating tarot. Sana po, ano man ang nangyayari ngayon sa ating mundo, sana God sent miracle every day. So, maraming salamat po. At nawa ipagdasal natin ang ating buong mundo. At pati na po ang Pilipinas. Lalong-lalo na Pilipinas. Bye-bye po. Maaari ay maipakita man lamang yung kanyang standing siya nga sa kasi palatuntunan napakuha ito. niyan Oho. Tayo ho kasi ay pinalad na kahit ilang minuto ay makadalaw sa kanya kahapon, Nelson. At nakakwentuhan po natin ng Sendante Marcoleta, may kinalaman po sa kanya. Medyo kaawa-awa po yung kalagayan ng tao. Pero sabi niya, Jen, kailangan nating harapin ito sapagkat ito naman ay ito ang ating ipinakikipaglaban. Yeah. Kung ano yung batas, susundin natin, kung ano sinasabi. At ganun din po naman, ay patuloy daw po ang kanyang pagpapaabot, Nelson, ng mataas na pagkilala at pagrespeto sa Sandigan Bayan. Malaki ang tiwala Opo. ni Sen Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil nakita niya na yung kasong isinampa naman sa kanya, pinag-aralan din naman niya, no? Totoo. Na wala talagang basihan. Oho. So sa kanyang pananaw, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangang hindi sumunod sa proseso ng batas. Dahil sa tingin niya, ay kung ipapatupad ng Sandigan Bayan at yun naman yung kanyang iniisip na magiging patas ang Sandigan Bayan sa pagpapairal ng batas, mapapawalang sala siya sa Ayun na takda nga, panahon. yun na nga po. Kaya siya mismo pumunta doon sa Sandigan Bayan at isinuko ang kanyang sarili. Di ba? Yes. Pumarap pa po siya sa pagdinig at sinabing yun po ang nangyari. Again, ang kanya pong, ang maging palatuntunan ito, Nelson, ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa Sandigan Bayan. At maaaring makita sa darating na pagkakataon, darating na mga araw, ang kasong ito ay talagang mukhang gawa-gawa lamang laban po kay Senador Dante Marcoleta. Walang masyadong batayan. Oo. Puntahan na natin ngayon, Nelson. Yung sinasabi natin kanina, Yun munang bawal. yung muna, kasi yun nga, ang pagtanggap ng regalo, kung ikaw ay nakaupo, incumbent official ka, halal man o appointee, o kaya talaga ka sa tanggapan, meron talagang ipinagbabawal na pagtanggap ng regalo. Yes. Pabor, o kaya, anong tawag doon? O anumang mga pakinabang. Yeah. Ano bang nakalagay? Ano ba yung mga regalo na yon na ipinagbabawal, Nelson? Hindi kasi sa isinampang kasos kay Senador Marcoleta, yung plunder law, kasi plunder ang ipinail na isang kaso, di Yes, ba? oho. Ang nakalagay doon, Jen, ay bawal na tumanggap ng ang ginamit kasi dito, yung gift, no? Oo. Yung kanyang campaign donation ay inilagay nila, winari nila na ito ay isang forma o isang uri ng regalo na tinanggap mo bilang incumbent, congressman ng panahon na yon, na ipinagbabawal. At dahil sa ito ay lumagpas sa threshold na 50 million para maging plunder, Sinuma. ipinasok nila sa plunder. Yes. Sa kabuuan ay 75 million. 75 million. Okay. Ang sabi dito ay ang pagtanggap ng gift kasi, ang isang narinig kong paliwanag nila, hindi talaga po pwede yan pagka-incumbent ka. Sitting congressman sa that time. May batas daw nagbabawal talaga dyan. At kapag ito ay lumagpas ng 50 million, magiging plunder yan kung yan ay series ng criminal act na katulad ng malversation, etc., or by reason of his office or yun nga, yung kanyang tungkulin. Na makaka-impluwensya yung kanyang kapangyarihan bilang isang opisyal ng bayan. Yun ang medyo naging problematic dun sa ipinail na kaso dahil ang malinaw lang ay una,
totoo, public official si Sen Opo. Marcoleta. Elected congressman siya that time. Totoo na tumanggap siya ng donasyon. Opo. At ito ay ginawa nga halimbawa, gift. Kasi ang gift kahit ano yan, kahit pera, Oo, di ba? oo. So, totoo. Mm-mm. So, therefore, nag-conclude sila, bawal ka agad, di ba? Kaya daw nagbigay ng regalo yung tatlo, para mayroon daw mag-gain na pakinabang Oo. o impluwensya. Yun ang hindi na ipaliwanag. Oho. Na ano yung by reason of the office of the public officer. Oho. In connection with the office of the public officer. Oho. Ano yung nagko-connect? Oho. Yun ang hindi maliwanag at hindi din napalitaw ano yung criminal act, series of criminal act Kayo, na ginamit. Ang nakalagay nga ito covert, di ba? Parang Oo. covert criminal Overt, act. oo. Ibig sabihin, lantaran na meron kang makikita na ginawa. O yung pera ay illegally acquired, di ba? Oho. Illegal na pera. Halimbawa, yung kay Erap Estrada, kickback sa sugal yun eh. Yung wedding na daw dati. Sabi nga nila, hindi, kahit na private funds yan, pwede pa rin plunder. Kung illegal Oho. na pondo. At Oho. tulad nga nung kickback, di ba? Oho. O kaya yung isang hinihilimbawa nila sa immigration, ano naman yun? Extortion. Extortion, yung dalawang commissioner, oh. Ito, businessman eh. Oho. Di ba? Ibig sabihin, legit yung sources. Oho. By reason of public office, yun ang walang connect. Nagbigay ka ng pera, Oho. para ano? Para saan? Di ba? Pero yun daw ang pinapaliwanag dati ni Miko Clavano, di ba? Na kaya daw nagbigay ng donasyon kay Congressman Marcoleta. Ay, dahil siya ay Bibigyan- congressman. mabibigyan ng pabor, mabibigyan ng kung ano-ano pa man. Saan yun? Yun yung Oo. wala. Yun ang missing. Oo. Pero may binabanggit ka. Kanina na hindi ko mo incumbent Oho. ay Elected. Ano pa man, oh. ay hindi na pwede tumanggap ng gift. Meron po palang gift na pwedeng tanggapin.